Hoy, ikaw na bago. Huwag kang kung ano-anong hinahawakan. Kapag nasira mo yan, mababayaran mo ba? Nako, dumating ang isang taong galing sa bundok na kahit bagong sapatos ay hindi kayang bumili. Marunong ka bang bumasa ng brand name? Ito, basahin mo nga sa akin. Hindi mahalaga kung mababasa ko yan o hindi. Ang mahalaga ay kaya kong makabenta. Kung ikaw ay makakakuha ng benta, ang pangalan ko ay isusulat ko ng pabaliktad. Makinig ang lahat, unang beses na bibisita ang President Liang sa tindahan para mag-inspect, ayusin ninyo ang inyong hitsura at maghanda sa pagtanggap sa kanya. Sa wakas ay makikita ko na rin si President Liang. Baka sakaling makuha ko pa ang WeChat niya. Magandang araw po, President Liang. Magandang araw po, President Liang. Magandang araw po, President Liang. President Liang, sigurado po ba kayong gusto ninyong magpanggap ako bilang kayo? Ang benta ng brand na Romanda ay ilang buwan nang hindi umaabot sa target. Magbabalat kayo ako sa pagpunta sa tindahan para makita ko ang tunay nilang kalagayan. President Liang, maligayang pagdating po. Ako po ang assistant manager na si Lina. Kung may kailangan po kayo ay sabihin niyo lang po sa akin. Magandang araw po, sir. Ako po ang staff na si Vivian. Kailangan niyo po ba ng tulong sa pagpili? Gamit ang panlasa mo, tulungan mo akong pumili ng necktie at polo shirt. Opo, sandali lang po. Nababaliw na ba siya? At talagang namimili pa siya. Tingnan mo ang itsura niyan. Mukhang walang pera. An makakabili kaya siya ng ganyang suit? Sir, bagay po sa inyo itong classic gray shirt na ito. Magmumukha po kayong mas kagalang-galang kung itutugma niyo ito sa dark blue na kurbata. Bakit hindi ka pumunta doon? At asikasuhin ang mayamang boss? Para sa akin po kasi, walang mataas o mababang uri ang mga mamimili. Basta't pumasok sila sa shop, sila ay aming customer. At dahil ang customer ay parang Diyos, dapat ko silang pagsilbihan ng maayos. Sige, susubukan ko yan. Hahanapan ko po muna kayo ng panibagong size. Sa laki po ng pangangatawan nyo, kailangan nyo ng mas malaki ng isang sukat. Napakapakitang tao nito. Hampas lupa. Kahit isukat mo pa yan, wala ka namang pambili. President Liang, ipapanungkal ko po kayo ng tubig. President Liang, ito pong dinala ko para sa inyo ay imported na mineral water. Kapag nainom ni President Liang itong may halong kung ano, hindi lang WeChat ang makukuha ko, pati ang posisyon bilang asawa ni Liang ay magiging akin na. Nauuhaw na rin ako. Imported na mineral water ito. Sa tingin mo ba ay bagay ito sa'yo? Lakas ng loob mo. Tingnan mo muna kung sino ka. President Liang, ipaghahanap ko po kayo ng mga bagong dating. Uminom na po kayo. Sir, itong cotton shirt na ito ay isang katlo lang ang presyo kaysa sa sutla at mas maganda pa ang daloy ng hangin. Parehas din ang disenyo, kaya swak po sa pang-araw-araw. Murang damit ang nirerekomenda mo. Hindi mo ba inaalala ang benta mo? Hindi po ibig sabihin na mahal ay tama na. Tandaan po natin na ang tao ang nagsusuot ng damit, hindi ang damit ang may dala sa tao. Hindi po ba, sir? Interesante. Ang tubig na ito ay may kung anong mali. Ikaw si Vivian, Opo. tulungan mo ako. Sir, gusto niyo po bang tulungan ko kayong ayusin ang suot niyo?
Pakiusap tulungan mo ako? Basta't walang madadamay na bata, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Masyado kayong... Ang relong ito, kung ito ba ay tunay o hindi, makikilala mo naman siguro, di ba? Mukhang ito yung rare na relo sa buong mundo, ang tanging isa na isinusuot ng CEO na si Liang Group. Sino po kayo? Tama ka. Ako si Liang Yichuan. Pakiusap, tulungan mo ako. Dito po kayo, Mr. Wang. Sir, fitting room po ito, may tao po sa labas. Aba, nandito ka pala kasama ang janitor sa loob ng fitting room? Bitiwan mo ako. Talaga ba? Nakipag-ugnayan talaga siya sa isang janitor lang? Hindi ka ba natatakot na mahawa sa sakit? Kadiri naman, baka may pulgas yan. Ang baho niya. Ako nga ay kanina lang. Nakuha ko ang WeChat ni President Liang. Hindi tulad ng iba dyan, na sa basura lang nababagay makipag-ugnayan. Opo, susunod po kami agad. Emergency na anunsyo. Magsasara ang shop na ito ngayon din. Ang lahat ng mga tao ay kailangang lumabas sa loob ng 60 segundo. Anong nangyayari? May bomba ba? Manatili ka rito, pinapatawag ka ng head office. President Liang, ang 10 milyong dolyar na cash at ang gamot ay handa na po. Maupo ka. President Liang. Ito, Inumin mo ang gamot para hindi mabuntis. Ang lahat ng perang ito ay para sa iyo. bayad para manahimik ako? Naiintindihan ko. President Liang, na hinding-hindi nyo na naisin na magkaroon ng anak sa mga babaeng katulad namin ang katayuan sa buhay. Kritikal na panahong ito para sa grupo, kailangan kong iwasan ang anumang iskandalo at panganib. Kung makaranas ka man ng anumang hirap sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin. At isa pa, kung anuman ang gusto mo, sabihin mo lang. Maging mansyon man, pera, o trabaho, maibibigay ko iyon sa iyo. Salamat po, President Liang. Pero hindi ko kailangan iyan. Kung tatanggapin ko iyan, anong pinagkaiba ko sa nagbebenta ng katawan? Sigurado kang wala kang kailangan? Song Weian, bakit hindi mo pa ipinapadala ang pera para sa buwan na ito? Wala kang silbi, bakit pa kita pinalaki? Kailangan ko ng pera. Alam ko na pera lang ang habol mo. Ang gusto ko ay ang komisyon at premyong dapat sa akin mula sa telang cotton na naibenta ko noon. Walang problema. Huwag po kayong mag-alala, President Liang. Mananatiling sikreto ang nangyari ngayon. Pero sa susunod, President Liang, ay matuto po kayong rumespeto. Napakaingat naman niya. Hindi naman ito drama sa TV. Hindi naman ganoon kadaling mabuntis. Buntis ako? Doc, sigurado po ba kayo? Isang beses lang iyon nangyari at uminom pa ako ng gamot para hindi mabuntis. Paano namang mangyayari iyon? Kahit uminom ng gamot ay maaari pa ring mabuntis. Maliit lang talaga ang tsansa nito. Lele, naging masaya ka ba sa kindergarten ngayong araw? Ang mga bata po doon, sinasabi nilang pangit ako. Huwag mo silang pakinggan. Ang bawat isa sa atin ay parang mansanas na kinagatan ng Diyos. Dahil gustong-gusto ka ng Diyos, kaya naman, dinamihan niya ang kagat sa iyo. May magnanakaw ba na pumasok? Tatawag po agad ng 911 si Mommy.
Walang hiyang bata. Kailan mo balak ipadala ang pera? Nagmamadali na? Ang kapatid mong magpakasal? Ma, wala na po talaga akong pera ngayon. Sino ang niloloko mo? Galing lang ako sa bahay mo at nahanap ko ang mga itinago mong pera? Nakikita kong nagiging matapang ka na. Kapag nahuli pa kitang muli, maghanda ka dahil talagang paparusahan kita? Ma, para sa matrikula ni Lele ang perang iyon. Kahit pambayad sa upa ng bahay ay wala na kami. Paano niyo po nagawa iyon? Wala akong pakialam. Kapag hindi ka nagpadala ng $200,000 ngayong buwan, ibebenta ko ang anak mo para magkapera. Ngayong araw, kung sino man ang makakapagpaibig sa anak ko, ang gantimpala ay $100,000,000. At may kasama pang isang pribadong isla. President Liang, pumasa po ako bilang isang matalino at lisensyadong yaya. President Liang, malawak ang balakang ko. Siguradong lalaki ang magiging anak natin. President Liang, isa akong Cambridge Economics doctor. Matutulungan ko si pamilyang Liang na marating agad ang rurok ng tagumpay. Ma, sabi ko na po sa inyo, hindi ko kailangan yan. Loko-lokong bata ito. Sa loob ng maraming taon, isang beses ka lang nagkarelasyon. Bakit hindi mo pa rin siya makalimutan? Isang simpleng babaeng ahente na galing sa hirap, ano bang mapapala niya sa iyo? Hindi mo ba naiisip iyon? Hindi po siya yung tipong pera lang ang habol. Ayaw niyo pong maniwala, subukan niyo po siyang kitain. Sige, kung mapapasa niya ang mga pagsubok ko, tatanggapin ko siya bilang manugang ko. Miss, pwede po bang makahingi ng kaunting mainit na tubig? Lumamig na kasi itong pagkain ko. Sige po. Salamat. Anong amoy iyon? Sino ang nagpasabog ng banyo? Tia, ako na po ang magpapainit nito para sa inyo. Song Weiyan, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na papasukin ang pulubi na iyan? Ang bahong iyan? Kapag kumapit iyan sa bag, ibenta mo man ang sarili mo ay hindi mo iyan mababayaran. Nababaliw ka na ba? Gusto mo talagang gamitin ang microwave ng kumpanya para sa maduming bagay na iyan? May polisiya ang kumpanya na ang mga kliyente ay pwedeng gumamit ng pasilidad ng mga empleyado. Binuksan ko na rin naman ang ventilation system kaya hindi mangangamoy sa loob ng shop. Para lang magmukhang mabait, kung ano-anong basurang mababang klase ang pinapapasok mo rito. Security, palabasin niyo ang maduming pulubing iyan. Hindi ko po sinasadya. Sige. Ngayon, tingnan natin kung paano mo babayaran iyan. Huwag na pong bayaran. Tia, okay lang po iyon. Maya-maya, gagamit ako ng plant-based na panlinis na hindi makakasira sa balat, lilinisin ko lang ito at okay na. Luo si Fen? Tia, siguro po ay nanggaling pa kayo sa Liuzao? Bakit? Ano po ba? Mabababa ang tingin mo sa aming mga taga-probinsya? Hindi po. Ganito kasi iyon. Dahil lumamig na ang pagkain ninyo, mamaya, orderan ko po kayo ng bago. Siguradong naninibago po kayo rito sa labas. Pagdating ng pagkain, iuwi niyo po ang lahat ng iyon. Kapag natikman niyo na ang pagkain kinalakihan niyo, parang nasa bahay na rin po kayo. Wag na. Nene, ipakita mo sa akin ang mga bag. Hamak na matandang babae, alam mo ba kung magkano ang pinakamurang bag? Namin dito. Ito, at ito. Kukunin ko silang lahat. Kukunin ko ang lahat ng nasa linyang ito. Ang matandang ito, ginagawa na talaga niyang palengke ang luxury store na ito. May ilang tao talaga para lang sa benta ay naglalakas loob na mag-serve ng mga customer na baduy. Kukuha-kuha ng marami pero hindi naman pala kaya. Mamaya lang, makikita mo mapapahiya lang iyan. I-swipe ang card. Ay naku, ang card na iyan, may $6 at 80 sentimo ba iyan? Matagumpay ang transaksyon. Sa halagang $25,668,000. $20 milyong? Sino nga uli ang nagsabi na mapapahiya ako? Halika rito at humarap sa akin. Hindi. Hindi ito maaari. Madam, sa unang tingin ko pa lang sa inyo, alam ko nang hindi kayo ordinaryo. Noong mga nakaraang araw, ang aming tindahan
ay may dumating na bagong modelong bag? Gusto niyo po ba na ako na ang mag-asikaso sa inyo? Ang isang baduy na gaya ko ay hindi karapat-dapat sa serbisyo nyo. Ay nako, yung kanina po, nagbibiro lang naman ako. Hija, kumuha ka pa ng 10 sa pinakamahal ninyong mga bag. Mula ngayon sa iyo lang. Ako bibili. Opo, sandali lang po, auntie. Ang batang ito ay napakabuti. Dapat siya ang maging manugang ko. Nailunsad na ang kumpanya sa stock market, ligtas na tayo sa panganib. Song Wei-yan, kung single ka pa hanggang ngayon, maaari na kitang bigyan ng anak. President Liang, ang resulta ng inyong medical exam ay lumabas na po. Diretsuhin mo na ako, anong kalagayan ko? Sabi po ng doktor, dahil sa sobrang pagtatrabaho ng matagal, ay hindi na po kayo maaaring magkaanak. Di ako pwedeng magkaanak. Ano? Hindi pwedeng magkaanak. Kasi naman, trabaho ka ng trabaho, pinipilit kita na magkaanak, pero hindi ka nakikinig. Talagang malas ito. Ang ating pamilyang pamilya Liang. Totoo bang, mawawalan na tayo ng tagapagmana? Inihanda ko pa naman para sa aking apo. Itong gintong pulseras na East African Pigeon Blood, ngayon ay hindi ko na ito mabibigay. Pati ang magiging manugang ko ay napili ko na sana. 3 taon na ang nakakalipas, iyon ang tanging pagkakataon na may nakasama akong babae. Sayang lang at nakita ko mismo na uminom siya ng gamot at tinapos ang tanging pag-asa natin. Hindi maaari. Hindi ako naniniwalang wala kang naiwang anak. Doon sa mga napapanood kong drama, ang mga lalaking nalasing o nalinlang ay nawawalan ng alaala. Naaalala mo ba na nagpa-opera ka noon para tanggalin ang balat mo? Bakit po? Iyon ay ang katangi-tanging balat ng pamilya Liang. Sige, lahat ng batang may balat sa mukha, hanapin nyo para sa akin. Opo. Magandang araw po. Narito ako para ihatid ang order. Siya nga iyon. Oy, tingin ko, mukhang maganda ang dala mo. Ito ay ang mamahaling damit para kay President Liang. Dinumihan mo ito. Lagot ka. President Liang. Umalis ka. Opo, President Liang. Yung, wala ka bang nobyo? Ha? Wala na akong pag-asang magkaanak kung hindi rin siya mahilig sa mga bata. May pag-asa pa ba kami? Gusto mo ba ang mga bata? Ha? Oo, gusto ko. Talaga? Totoo po. May anak na ako. Napaka-cute niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ito sayo. Tutal, noong oras na iyon ay uminom na ako ng gamot para hindi mabuntis. May anak na siya sa iba? Liang Yichuan, huwag mo na siyang isipin. May balat si Lele sa mukha. Hindi siguro siya maghihinala. Sobrang cute niya. Ipapakita ko sa'yo. Yichuan. President Liang, mauuna na po ako. Heto na naman ang isa. Na gustong mang-akit kay Yichuan? Yung ambisyosang sales girl? Humanda ka sa akin. Manager, pakiusap po. Hindi po maayos ang sitwasyon sa bahay ngayon. At kapag hindi ko po naisama si Lele sa trabaho ngayong weekend, mapapahamak po talaga siya. Sige na nga. Total ikaw naman ang top seller namin, bibigyan kita ng espesyal na pahintulot. Maraming salamat po, manager. Oh, saan galing ang baboy na may mga batik na ito? Sa itsura mong iyan, may kapal ka pa ng mukha na lumabas. Nakakasakit sa mata. Ang mukha niya parang nasunog sa apoy. Tama. Kung mayroon man akong anak na ganito kapangit, mawawalan na ako ng lakas ng loob na humarap sa tao. Para sa akin, ang dapat na mahihiya sa sarili ay kayong dalawa. Ang paghusga sa kagandahan o kapangitan ay hindi lang nakikita sa panlabas na anyo. Maaaring maganda ang bihis nyo sa labas, pero sobrang pangit naman ng inyong kalooban. Ganun din, hindi kayo kapita-pitagan. Ikaw. Hintayin mo lang ang ganti ko. Lele, wag mo na silang intindihin. Ikaw ang sa buong mundo ay pinakamabait at pinakamagandang bata.
Lale, maglaro ka muna dito mag-isa at pagkatapos ng trabaho ni Mommy, uuwi na tayo. Opo. Miss Shen, ang tagal nating hindi nagkita. Sa inyong biglaang pagbisita, mayroon po ba kaming maibibigay sa inyo? Tinitiyak po namin na ibibigay namin ang pinakamahusay na serbisyo. Maayos ang timpla ko ngayong araw. Nandito ako para sa baby ko. Para bumili ng ilang kwintas. Ito ay galing pa sa bansang France at dinala rito via airmail. Isa itong special cake para sa aso, kaya sana ay magustuhan po ito ni baby. Wagyu beef slice lang. Mula sa Hokkaido ang kinakain niya. Bakit wala kayong inihanda na ganoon? Bilisan mo at maghanda ka na. Miss Shen, ito ang pinakabagong design namin. 3 piraso lang nito ang mayroon sa buong mundo. Bagay na bagay po ito kay baby. Kapag naging customer ko na, si Miss Shen, imposible nang mapunta pa ang Top Sales Award. Kay Song Weian. Gusto ko? Siya ang magsaserbisyo sa akin. Miss, ano po ang maipaglilingkod ko? Ang pangalan mo pala ay Vivian, katulad na katulad, ng pangalan ng baby ko. Talaga po? Ang laking pagkakataon naman. Akala mo ba karapat dapat kang tawaging Vivian? Sino ka ba sa tingin mo? Para kapangalanan ng baby ko? Pasensya na po, Miss Shen. Papalitan ko po ang pangalan ko bukas at gagawa ako ng bagong name tag. Akala mo ba? Tapos na ang lahat kapag pinalitan mo ang pangalan mo? Paano naman ang dangal ng baby ko? Isang kahihiyan na makapangalan ng taga-bukid na tulad mo? Isang malaking insulto ito para sa kanya. Sa tingin mo ba magagawa pa niyang ipakita ang mukha niya sa iba dahil sa iyo? Kung ganoon po, ano po ang kailangan kong gawin para mapatawad niyo ako? Gusto kong lumuhod ka? At humingi ng tawad sa kanya? Lumuhod ka na agad. Hindi mo ba alam na si Miss Shen? Ang pinaka-importante, nating VVIP na customer. Mag-sorry ka na. Kapag nagalit sa iyo si Miss Shen, mawawalan ka na ng trabaho rito. Vivian, bilang empleyado rito, responsibilidad mong pasayahin ang ating mga customer. Gusto mo pang akitin si Ichuan? Tumingin ka nga muna sa salamin? At nang makita mong hindi ka nababagay sa kanya? Pasensya na, Miss Shen. Dahil lang ang turing mo sa baby mo ay kasing amo mo, mapapatawad na kita ng pilit? Tumayo ka na. Buti nga sa kanya. Ang isang taong mayabang na katulad niya, dapat lang naturuan ng leksyon ni Miss Shen. Dati ko pa siya kinaiinisan. Maghapon kung umasta ay parang alam ang lahat sa mundo. Akala mo naman kung sino siyang importante. Isabit mo na ang kwintas sa baby ko. Sige po, Miss Shen. Anong ginagawa mo? Sinasaktan mo ang baby ko. Pasensya na po, Miss Shen. Hindi ko po sinasadya. Simpleng pagsabit lang ng kwintas hindi mo magawa? Baliw ka ba? Alam mo ba ang mangyayari sa'yo kapag kinalaban mo ako rito sa Jiangcheng? Anak ako ng mga pamilyang Shen at magiging asawa ni Liang Group na may espesyal na katayuan sa hinaharap. Miss Shen, huminahon na po kayo. Kasalanan po naming lahat. Anong tinatayo-tayo mo diyan? Humingi ka na ng tawad, bilis. Miss Shen, patawad po talaga. Napakasamang babae mo. Kung may anak ka, maiintindihan mo na kaming mga ina, kapag nakikitang nasasaktan ng aming anak, napakasakit para sa amin. Mag-iingat na po ako sa susunod, hindi na mauulit. Kasalanan mo ang lahat. Naku, President Liang, ang kumakalat na balitang fiancé mo na si Binibining Shen Xingran ay nag-trending sa social media. Ang stock ng pamilyang Liang ay biglang gumagalaw. Kapag ang pangit mong mukha ay nakita at ikinagulat ni Miss Shen, tingnan natin kung paano pa kayo makakabangon. Isa kang walang kubentang hangal. Huwag niyo pong aapiin ang nanay ko. Ikaw, tingnan mo. Itong balat ng bata. Kamukhang kamukha noong bata ka pa. Siya? Siguradong anak mo siya. Magpapadala ako ng mensahe sa iyong mga ninang. Mga sis, makinig sa utos. Ngayon, bilis, ngayon din. Sumama ka sa akin para tulungan ang ating manugang. Kanselahin ang city hearing.
Ang charity auction ay itigil muna. Ihanda ang sasakyan, sunduin natin ang apo ko. Saan galing ang maliit na halimaw na iyan? Napakapangit, tinatakot niya ang baby ko. Hindi siya halimaw. Anak ko siya. Ginamit mo ang maruming kamay mo para hawakan ang bag ko? Alam mo ba kung gaano kahirap alagaan ng crocodile skin? Global limited edition ito. Ang mga gamit na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Kapag nasira niya iyan, kahit magtrabaho ka pa habang buhay, ay hindi mo mababayaran. Halika rito. Dupuraan at dilaan mo ang bag ko. Anong ginagawa mo? Sa akin ka humarap, huwag mong idamay ang bata. Sige. Kung ganoon ang dinanas ng baby ko, 10 beses mong pagbabayaran. Miss Shen, wala akong ginagawang masama sa'yo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Dahil inaahas mo ang fiancé ko. Tingnan natin kung uulit ka pa. Miss Shen, wala po akong kilalang fiancé niyo. Baka may pagkakamali lang po tayo. Tumigil ka! Nakita ko kayo noong araw na iyon. Nasa loob ka ng opisina. Habang yakap-yakap si Ichuan at hindi ka bumibitaw. Napakawalang hiya mo. Fiancé pala siya ni President Liang. Miss Shen, hindi mo ba alam ang totoo? Matagal nang masama ang asal ng babaeng iyan. Ilang taon na ang nakakaraan. Nakipagrelasyon siya sa kung sino-sino, kaya siya nabuntis noon. At isinilang ang batang halimaw na ito. Ang tingin ko sa kanya ay hamak na babae. Talagang hindi na siya magbabago. Sige, talagang walang modo. Pati fiancé ng iba ay pinagnanasahan. Pati anak ko ay inapi mo pa. Ngayon, hindi kita palalampasin. Nanay! Song Weiyan, hintayin mo ako. Hindi ko hahayaang ang taong nanakit sa inyo ay hindi pagbayarin. Para sa unang palo, ginagawa ko ito para sa mga ninuno ng pamilya Liang upang turuan ka ng leksyon. Inahas mo si President Liang kahit alam mong kabit ka. Tignan mo muna ang sarili mo, kung karapat-dapat ka ba. Tigil. Anong ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pakialaman ang empleyado namin? Yichuan, pero ito ang pinaka-importanting shop sa ilalim ng Liang Group. Ang pagdadala ng empleyado ng anak sa trabaho ay labag sa disiplina? Hindi ba dapat lang siyang parusahan? President Liang, pasensya na po. Wala po talaga akong mahanap na pwedeng magbantay sa anak ko, kaya isinama ko na lang po siya rito sa trabaho. Ang hindi pagbibigay ng pagkakataon sa aming mga empleyado na alagaan ang kanilang mga anak habang nagtatrabaho ay pagkukulang ng aming kumpanya. Simula sa araw na ito, lahat ng brand sa ilalim ng Liang Group ay magtatatag ng daycare center. Libre itong tutulong sa lahat ng babaeng empleyado sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, kasama na ang iba pang serbisyo. Yichuan, huwag kang magpadala sa pagpapaawa ng babaeng iyan. Niloloko ka lang niya. Tama po, President Liang. Huwag po kayong pauto sa kanya. Ilang taon na ang nakakalipas, nakipagharutan siya sa isang basurero sa loob mismo ng fitting room. Nakita naming lahat iyon. Ang babaeng katulad niya, na pati tagakuha ng basura ay pinatulan, ay walang karapatan na manatili sa shop na ito. Ngayon lang ako mananakit ng babae. Hindi ako magdadalawang isip na ulitin ito. Kung matapang ka, ulitin mo ang mga sinabi mo kanina. Itong si President Liang. Bakit ang laki ng pagkakahawig niya sa basurerong iyon noon? Hindi kaya? Posible kaya? Yichuan, babaliwalain mo ba ang mga panuntunan ng grupo dahil lang sa babaeng ito? Ang mga panuntunan ng grupo, ako ang nagdedesisyon doon. Samantalang ikaw, anong karapatan mong pakialaman ang mga empleyado ng pamilyang Liang? Pero bata pa lang ay magkasama na tayo. Bakit mo ako pinapahiya sa harap ng ibang tao? Ang ginawa mong pagmamaltrato sa maginang iyan ay trending na ngayon. Dahil doon ay bumagsak ang halaga ng Liang Group. Sisiguraduhin kong babagsak ang negosyo ng pamilyang Shen. Huwag naman. Yichuan, kasalanan ito ng babaeng iyan. Itinuring kitang parang kapatid, ngunit ipinakikilala mo ang sarili mo bilang fiancé ko. Binigyan pa rin kita ng mukha. Ngunit hindi ko inaasahan na ganyan ka pala kasama. Bukod sa pang-aabuso sa kapangyarihan, nangahas ka pang manakit ng gusto. Kahit ang isang bata ay hindi mo pinatawad. Hindi! Yichuan, mali ang iniisip mo sa akin.
Hindi mo ba alam na ang babaeng ito ang unang nambastos sa akin? Sinadya pa niyang dalhin ang anak niya para takutin ang aso ko at dumiho ang bag ko. Dahil lang ba sa isang bag at isang aso, kaya gusto mo nang tapusin ang buhay ng babaeng iyon? Ang isang katulad niyang serbidora ay sadyang nakalaan para maging utusan namin. Kung saktan ko man siya, ano naman ang masama doon? Bakit kailangang dahil lang sa isang ordinaryong tindera, ay magagalit ka ng ganyan sa akin? Yon, ako na ang bahala sa pamilyang Shen na turuan ng leksyon ang isang walang galang na basura na tulad mo. Pantay-pantay ang lahat ng tao, hindi mo ba iyon natutunan? Kung hindi mo kayang matutong gumalang, huwag ka na lang magpakita sa publiko para hindi ka mapahiya. Tia, ginawa ko iyon para sa ikabubuti ng brand nating Pamilyang Liang. Nagagawa mo pang katuwiranan ang pananakit mo sa iba? Hindi ko talaga maisip kung paano nagkaroon ang pamilyang Shen ng isang batang may napakasamang asal na katulad mo. Sa Liang Group namin, hindi mo kailangang makialam. Simula ngayon, ayaw na kitang makita pang muli. Yichuan, sobra lang kitang gusto, kaya nadala lang ako ng aking emosyon. Alam ko nang mali ako. Patawarin mo na po ako, sige na? Huli na ang lahat. Ngayong araw din ay magpapadala ako ng tao para paalisin ka sa bansa. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Kapag sinubukan mo pang gumawa ng masama at inapi silang mag-ina, ay huwag kang magsisisi sa gagawin ko sa'yo. Nasaktan ka ba? Ang masamang babaeng ito, minura kami ni Mama at sinaktan pa niya ang mukha ni Mama. President Liang, Yichuan, wala naman silang kinalaman sa iyo. Bakit mo ba pinoprotektahan ng mag-inang ito na walang pinag-aralan? Ang mga sinabi ko ba kanina, binaliwala mo lang? Anak ko siya, tama ba? Paano niya nalaman? Dapat ko bang sabihin sa kanya? Pero ako, sobrang laki ng agwat natin. Iisipin kaya niya na sinadya kong isilang si Lele para lang pilitin siya? Ako. Magpa-DNA tayo. Yichuan, nababaliw ka na. Paano magiging anak mo ang batang ito? Hindi mo ba narinig kanina? Ang babaeng ito, sa dressing room, nakikipaglandian lang sa kung sino-sino? Ang batang ito, ay sigurado namang anak niya sa kung sinong lalaki. Tumigil ka, Shen Xingran. Kapag hindi mo pa tinigilan iyang daldal mo, paparatingin ko rito ang iyong mga magulang mismo para disiplinahin ka. Tia, hindi naman po sa nanggugulo ako. Nag-aalala lang po ako na baka nanoloko lang kayo. Ang munting halimaw na iyan ay may napakapangit na balat sa mukha. Paanong mangyayaring anak siya ni Pamilya Liang? Ang balat sa mukha niya ay kamukhang kamukha noong bata pa ako. Dumaan din sa laser surgery bago ito nawala. Ibig mo bang sabihin, isa rin akong halimaw? Yichuan, sa dami ng mga taon ng mga babaeng sumusubok sa iyo, ang rami na nila, huwag kang magpaloko. Habang wala pa ang resulta ng DNA, huwag ka munang basta tumanggap ng anak. Ang tungkol sa buhay ko ay huwag mo nang pakialaman. Ilayo siya sa akin. Walang hiya. Kasalanan mo itong lahat. Hinding-hindi ko hahayaang maging tahimik ang buhay ninyong mag-ina. Iha, sa mga nagdaang taon, nagtataguyod ka sa anak mo ng mag-isa, tinitiyak kong naghirap ka. Kung aaminin ko, baka gamitin nila itong panakot. Paano kung kunin nila si Lele palayo sa akin? Tia, tingin ko po ay nagkakamali kayo.
Dati, nagpumilit kang alisin ang bata. Bakit ngayon ay gusto mo na siyang makuha? Tungkol sa kondisyon ko na hindi magkaanak, kapag nalaman niya ito, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Sa totoo lang, nalaman ko na. Huwag mong sasabihin yan. Ang tungkol sa kawalan ng tagapagmana ng Pamilya Liang, kapag kumalat iyan, ang mga stocks ng Pamilya Liang ay tiyak na babagsak. Mali, siguradong may itinatago sila. Hanggat hindi pa malinaw ang lahat, hinding-hindi ko hahayaang malaman nila ang totoo. Ang bata ay hindi sa mga Pamilya Liang. Ang balat ay nagkataon lamang. Masyado nga sigurong mabilis ang hinuha ko. Balat lang naman iyon. Ang batang ito ay kamukhang-kamukha ni Yichuan noong bata pa siya, mismong-mismo. Posibleng hindi ito kadugo ng pamilya nating Pamilya Liang. Kahit pa hindi sa Pamilya Liang ang bata, ngayong nagkita na tayo, ito ay itinadhana na. Saka, sobrang abala mo sa trabaho. Bakit hindi mo na lang itira ang bata sa aming tahanan, kami na ang bahalang mag-alaga sa kanya? Pagkakita ko pa lang sa kanya, napamahal na ako na ang magsisilbing mag-aalaga ng mabuti sa kanya para sa iyo. Tia, parang hindi po tama ito. Masyado po kaming nakakaabala sa inyo. Naku, hindi naman. Matanda na ako at sakto lang dahil wala akong kasama. Kapag iniwan mo siya sa bahay namin, tiyak na matutuwa pa ako. Masyado pang bata si Lele at marami pa po ang kailangang asikasuhin sa kanya. Natatakot po ako na baka mapagod kayo. Naku, huwag kang mag-alala. Alam mo ba, na kahit sa panaginip, pangarap ko nang magkaroon ng apo. Ipaubaya mo na siya sa akin at sisiguraduhin ko na magiging ligtas siya. Palalakihin ko siyang malusog at masigla. Di ba? Mukhang totoo nga na gustong-gusto niya si Lele. Sige po, kung ganoon maraming salamat sa inyo, Tia, sa pag-aalaga kay Lele. Haha, sige, ako na ang bahala sa kanya. Ha? Ano kaya? Kung samahan mo si Lele pumunta sa bahay namin? Para na rin matulungan siyang masanay roon. May trabaho pa kasi ako. Siguro sa ibang araw na lang. Ay, ayos lang. Pwede nating tanungin si Le kung gusto niyang sumama. Tingnan mo. Sige po, maraming salamat kay President Liang dahil sa pag-unawa sa tauhan mo. Pagkatapos ng trabaho ko, kaagad akong pupunta roon para sunduin ang anak ko. Ayaw ko pong maging masyadong istorbo sa inyo. Sige, Lele, tara na at umuwi. Ha. Itong batang ito, habang tinitingnan ko, mas lalo ko siyang nagugustuhan. Tiyak na ikaw ang matagal ko nang hinihintay na aking mahal na apo. Young Master, ito po ang mga inihandang mamahaling damit para sa inyo. Ang mga lining nito ay gawa po sa Siberian Goose Down at ang ilalim ay may Scotland Ice Silk Sweat Wicking Net po. Ito naman po ang mga limited edition na laruan. Kung sakaling mayroon kayong paboritong cartoon character, maaari ko pa po itong ipasadya. Ang mga ito naman po ang inyong tanghalian. Inihanda ng aming Italian chef ang mga special na White Truffle Phoenix Cup, Caviar Snowland, Wagyu Beef, at mga paboritong putahe mula sa iba't ibang bansa po. Kain po ng mabuti, Young Master. Lele, anong nangyayari sa'yo? Meron ka bang hindi gusto rito? Lola, hindi ko naman po kailangan ang lahat ng ito. Pwede po ba ninyong paghandaan ng matutulugan ng mama ko? Naku, ang apo ko. Napakabait mo talagang bata. Ano bang silbi mo? Bakit hindi mo na lang isama rito ang manugang ko? Siya kaya ang totoong nanay ng apo ko, hindi ba? Ano? Hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA, kaya huwag po muna nating pangunahan ang mga bagay. At isa pa, nakita ko mismo noon na uminom siya ng birth control. Saka siya,
Mismo ang nagsabi na, hindi ko anak ang batang iyan. Ikaw talaga, kahit kailan, ang tigas ng paninindigan mo. Hindi nagkakamali ang kutob ko. Lele, ikaw ay talagang aking mahal na apo, hindi ba? Lele, pinagawa ito ni Lola sa isang sikat na platero para lang sa iyo, ang gintong pulseras na ito. Halika, subukan mo. Ang ganda naman. Salamat po Lola, pero masyado po itong mahalaga, hindi ko po ito matatanggap. Bakit? Pulseras lang iyan. Ang mga ganyang bagay sa ating pamilya Liang ay napakarami at kahit ilan ay kaya naming ibigay. Kapag iniuwi ko po ito, ay kukunin din ito ni Lola. Ano? Lele, anong ibig sabihin nito? Ang mga gamit namin sa bahay ay halos nanakaw na lahat ni Lola. Lagi pa niyang pinipilit si Mama na magbigay ng pera para pambayad sa utang sa sugal ni Tito. At kapag ang pulseras na ito ay iniuwi ko rin, siguradong kukunin iyon ni Lola. Awa ng langit, ang apo ko ay naghirap ng husto. Mukhang kahit ang perang hiningi niya noong mga panahong iyon ay hindi rin niya nagamit para sa sarili niya. Sa mga nagdaang taon, anong klaseng buhay ang hinarap nila? Congrats kay Vivian. Nakuha mo na naman ang pagiging sales champion ngayong linggo. Dapat ang lahat ay matuto rin kay Vivian. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Ano namang nakakabilib doon? Sino ba ang nakakaalam kung anong mga paraan ang ginamit niya para makakuha ng customer? Nagawa nga niyang gumawa ng kalokohan sa fitting room kasama ang isang tagalinis. Baka naman ang mga benta niya ay galing lang sa panunukso. Kahit pa may benta siya, may bitbit naman siyang anak na pampabigat, wala ring papatol sa kaniya dahil masama ang ugali niya. Ang mga taong marumi ang isip, marumi ang tingin sa lahat. Dinadamay niyo pa ang bata. Akala niyo ba ay mabubuti kayong tao? Sinasagot mo ako? Gusto mo bang ibunyag ko lahat ng baho mo para malaman ng lahat na wala kang hiya at hindi na sila bibili sa iyo? Sige, gawin mo kung kaya mo. Kahit pa mawala ako, hindi ka pa rin makakabenta. Anong sinabi mo? Kung matapang ka, ulitin mo ang sinabi mo. Ang sabi ko, wala kang maibibigay na benta. Walang hiya ka. Gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Ang sinumang matalo sa sales ngayong araw, siya ang aalis sa trabaho. Sige, sasalihan ko iyan. Sino ang takot? Huwag mong isipin na dahil nakuha mo na si President Liang, ay wala ka nang kailangang alalahanin pa. Napakaraming tao ang gustong mapalapit kay President Liang, pinaglalaruan ka lang niya. At kailanman ay hindi siya magkakagusto sa isang basurang gaya mo. Kapag natalo ka na sa akin, titingnan ko lang kung saan ka pa makakahanap ng trabaho. Kung ikaw ang matalo, umaasa ako na tutupad ka sa usapan natin. Song Wei yan, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Kapag nalagyan kita nitong gamot na nakakapagpamaga at nakaka-allergy, tiyak na magmumukha kang baboy sa pamamaga, titingnan natin kung paano ka pa makakaatubili ng bisita.
Vivian, darating na ang bisita sa loob ng 5 minuto. Sige, pababa na po. Ano? Anong nangyayari rito? Ate Kin, Ate Kin, nandito na kami. Oh, eto na ba ang apo natin? Nako, napaka-cute naman. Sige na, batiin mo ang mga lola. Lo, kumusta po kayo mga tiya? Naku, ang bibig na ito ay napakatamis. Halatang, anak siya ni Ichuan. Napakagwapo. sa pamamagitan lang ba ng balat? Ay sigurado ka na ba talaga na bata ito ni Ichuan? Baka sa huli ay mauwi lang sa wala ang lahat. Imposible. Nang makita ko ang batang ito, ay naramdaman ko na agad. Tiyak na apo ko siya. Ginang, dumating na ang ulat ng DNA. Sabi na nga ba, talagang kadugo namin siya. Tingnan nyo, nag-aalala ka ng walang dahilan, di ba? Ngayon, mayroon na talaga akong apo. Mainggit na lang kayo. Naku, talagang pagbati sa'yo. Sandali. Ipaghanda mo agad ng magandang regalo ang manugang ko. Nagmamadali ang pagkikita namin noon, kaya wala akong naihanda. Sige na, Masusunod po. maya-maya, lahat tayo ay pupunta doon para suportahan ang benta ng manugang ko. Ipaubaya mo iyan sa akin. Kapag umabot sa $1,000,000 ang nabili nyo, ang lupain doon sa CBD ay ibibigay ko na sa lauzang nyo. Naku, maraming salamat po, Ate Kin, sinisiguro ko. Bibili kami ng bibili hanggat kaya. Kapag umabot sa $2,000,000, ang wine estate sa France ay ililipat ko na sa pangalan nyo. Huwag kayong mag-alala. Siguradong $2,000,000 pataas ang bibilhin ko. At kapag umabot sa $3,000,000, mag-i-invest ang pamilyang Liang sa inyo sa lahat ng mga bago ninyong proyekto. Kahit hindi mag-invest si Ate Kin, ang manugang mo ay manugang na rin nating lahat. Tama. Sisiguraduhin naming susuportahan natin ang manugang natin. Oo, susuportahan natin ang ating manugang. Tara, bumili na tayo para tumaas ang benta. Tara. Vivian, mag-leave ka na muna kaya. Sa lala ng allergy mong yan, delikado na kapag nagpatuloy ka pa. Hindi po pwede, manager. Ngayong araw, nakipagpustahan na ako kay Shulina, kaya hindi ako pwedeng lumiban. Naku, huwag mong ipagpalit ang trabaho sa kaligtasan mo. Kapag umalis ako sa trabaho, ang mga utang namin, renta, pati tuition ni Lele, wala nang pagkukunan lahat. Hindi ako pwedeng sumuko. Manager, pwede naman akong mag-face mask habang nag-aasikaso ng mga customer. Maligayang pagdating. Magandang araw po. Maaari po bang malaman kung anong maibibigay naming tulong? Ang shop na ito. Bakit kayo nagpapalabas ng may sakit bilang sales clerk? Tumawag kayo ng ibang tao dito. Sir, madam, ako na po ang magsisilbi sa inyo. Magandang araw po, sir. Maaari po bang malaman kung anong maibibigay naming tulong? Umalis ka riyan! Maligayang pagdating. Ma'am, maaari po bang malaman kung anong maibibigay naming tulong? Bakit may nakakahawang sakit na nagtatrabaho rito? Lumayo ka sa akin. Vivian, wala ka pang nakukuha kahit isang benta ngayong araw. Mukhang bukas, hindi na tayo magiging magtrabaho.
Malapit na tayong magsara. Siguradong si Ate Lina na. Ang panalo ngayon? Song Wei-an, talo ka na. Maghanda ka na at mag-impake para umuwi. Nakakaawa ang kakatwa mong anak. Mawawalan na siya ng pagkain mamaya. Mag-isip ka na agad kung pagkatapos kang matanggal, kung saan ka mamalimos. Nandyan ba si Song Wei-an? Narito ba si Song Wei-an? Hindi kaya. May nakaaway si Vivian? Magandang araw po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Ikaw ang pipili para sa akin ngayong araw. Ilabas niyo ang pinakamahal, pinakabihira, at ilabas niyo ang lahat. Ako rin. Kung ano ang piliin mo ngayong araw, yon ang bibilhin ko. Ngayon, kailangang tulungan mo akong ubusin ang 3 milyong dolyar. Sige po, mga madam. Sumunod po kayo sa akin. Walang hiyang babaeng ito. Napakaswerte niya na naman. Madam, pwede rin po kitang tulungan. Layas, wag mo akong hawakan. Ito po ang aming pinakabagong disenyo para sa quarter na ito. Bibilhin ko na. Ito naman ang aming mga limited edition sa buong mundo. Isang high-end na serye. Bibilhin ko rin iyan. At pati na rin ito. 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 At ito. Lahat ng ito ay kukunin ko. I-package nyo ang lahat para sa akin. Ano pa ang mga bagong produkto? Ilabas nyo na ang lahat para makita ko. Sige po, sandali lang po. Ang mga ito po ay ang aming mga bagong disenyo at ang presyo nito kumpara sa classic na mga disenyo ay mas mababa ng sangkatlong bahagi. Sobrang mura naman yan. Ikaw talaga? Pumili ka ng pinakamahal. Mga madam, wag niyo na po siyang hayaan na pagsilbihan kayo. Ang babaeng iyan, galing sa probinsya, hindi man lang alam kung paano mag-alaga ng leather at hindi pa tama ang pagbigkas sa pangalan ng brand. Siya po ay hindi karapat-dapat na tumanggap sa inyong lahat. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang humarap sa akin at magsisigaw rito? Madam, para lang po ito sa ikabubuti ng lahat. Hindi maayos ang pribadong buhay niya. Nakikita niyo ba? Baka may sakit pa siya. Natatakot lang po ako na baka mahawa kayong lahat. Saan ka bang lupalop galing? Para pagsabihan mo nang masama si Song Wei-an? Mabait siya? Propesyonal? Sa tingin ko, mas higit siya sa iyo ng 100 beses. Anong pinuputok ng butsi mo rito? Alam mo ba, sa isang pitik lang ng daliri ko, ay mapapalayas na kita sa lungsod ng An. Ngayong araw, para lang kay Song Wei-an ang lahat ng benta at siya lang ang tanging pagsisilbihin namin. Bakit? May reklamo ka? Pero bakit si Song Wei-an pa? Dahil siya ang aking manugang. Hindi maaari. Paano ito nangyari? Ang anak niya ay ang sarili kong apo. Siya ang magiging manugang ng aming pamilya Liang. Madam Liang, hindi ko po masyadong naiintindihan. Palihim kong isinilang ang anak ni President Liang. Bukod sa hindi kayo galit, tinatanggap niyo pa kaming mag-ina? Tungkol diyan, pag uwi natin sa bahay ko na sasabihin ang totoo. Sekreto ito ng anak ko. Ito ang regalo ko sa unang pagkikita natin. Sige na, kunin mo na ito. Necklace ng Nizam ng Hyderabad? Hindi ba ito ang pinakatampok na alahas ng Chase Moon Auction House mula sa auction sa Geneva ngayong taon? Xiao Song, mula ngayon ay pwede ka nang pumunta sa kahit saang beauty salon namin
Gagawin ko itong libre habang buhay para sa iyo. At ang mga amusement park naman ng pamilya namin sa sentro ng lungsod, pwede mo ring puntahan kahit kailan. Sa hinaharap, ikaw at si Lale ay magiging habang buhay na VIP sa aming mga amusement park. Salamat po, Tia. Maraming salamat sa inyo. Bakit tiya pa ang tawag mo? Tawagin mo akong mama. Mama, Ganyan nga. Oo nga pala. Sapat na ba ang benta natin ngayong araw? Kung hindi pa, pwede pa tayong bumili ng higit pa. sapat na po. Sapat na po. Mabuti naman kung ganoon. Susunduin ko na si Lele mula sa paaralan. Sa susunod na magkaroon ka ng problema, huwag kang mag-atubiling magsabi kay mama. Sige po. Ma, Mga kapatid, tara na. tungkol naman po sa mga binili ninyo. Ngayong araw, ako na po ang maghahatid niyan sa inyo mamaya. Sige. Vivian, bakit hindi mo sinabi agad sa akin na ikaw at si President Liang ay may ganoong ugnayan pala? Oo nga naman, Vivian. Noong una, mali ang naging tingin ko sa iyo at hindi ko nakilala ang galing mo. Sana ay huwag kang magalit sa akin. Sa totoo lang, noon ko pa nararamdaman na kakaiba ang dating ni Vivian. Sa isang tingin pa lang ay malayo ka na sa amin. Tama. Vivian, ilang linggo ka nang sunod-sunod na nangunguna sa benta at ngayong araw, nakakuha ka na naman ng malalaking benta. Simula sa susunod na linggo, ikaw na ang magiging pangalawang manager. Salamat po, manager. Yung ipinapagawa ko sa iyong pagkontak sa ina ni Song Weian, kumusta na? Gusto ko siyang pumunta rito agad. Song Weian, kapag nalaman ni Pamilya Liang kung anong klaseng pamilya mayroon ka, hinding-hindi ka na niya tatanggapin pa. Song Weian? Wala kang utang na loob na? Walang kwentang anak? Bakit hindi mo pa pinapadala ang pera? Ma, bakit kayo nandito? Sa tingin ko, nagmamayabang ka na talaga? Bakit ba ako nagpalaki ng taong walang utang na loob na tulad mo? Kapatid mo si Xiaozi? Hahayaan mo lang ba na mawala siya dahil lang sa kawalan ng pera? Kapag hindi mo ako binigyan ng pera ngayon, uupo lang ako rito at hindi ako aalis. Ma, ngayong buwan, ang pera ko ay naibigay ko na, hindi ba? Ang kapatid mo, iyong babaeng iyon, nabuntis niya. Ngayon, kailangan ng 500,000 dolyar para alisin ang bata, pati na para sa pambayad pinsala. Ma, ang gulo na ginagawa niya ay walang katapusan. Hindi na maaari na palagi na lang akong mag-aayos ng kalat niya. Huwag mo akong daldalan. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, sisirain ko ang bulok na tindahang ito. Nabubuhay ba ako para lang ubusin niya ang lahat sa akin? Huwag mo akong pagsalitaan ng mga walang kwentang bagay. Makukulong ang kapatid mo, pababayaan mo ba siya? Paano kung sabihin kong ayoko na? Sige. Wala kang gagawin? Kapag wala kang ginawa, sisiguraduhin ko na wala kang pupuntahan dito. Kapag nagpatuloy ka sa panggugulo, mapipilitan akong tumawag ng security. Sige, subukan mo lang. Tia, magpakalma ka. Ang isang bag na to ay kasing halaga na ng 1 taon naming sahod. Kapag hinayaan pa natin siya na magwala ng ganito, si Vivian, ibenta man ang sarili sa shop na to, ay hindi pa rin makakabayad sa mga pinsala. Kapag nalaman to ni President Liang,
Siguradong lalayo siya. Kay Vivian. Tia, naaawa ako sa'yo dahil nagkaroon ka ng isang anak na walang utang na loob. Alam naman nating marami siyang pera. Lagi siyang top seller linggo-linggo. Pero kahit ang pambayad ng utang ng kapatid niya ay ayaw niyang ibigay. Hayop kang bata ka? Kung hindi mo pa rin ibibigay ang pera, ako? Sisirain ko ang lahat ng mga gamit na naririto para magbayad ka ng mahal sa gagawin mo? Vivian, humanap ka ng paraan. Kapag lumala pa ito, hindi natin kakayanin ang magiging bunga nito. Ito na ang huli. Sino ang naglalakas loob na gumulo rito? Sino ang nanggugulo rito? Pasensya na po, President Liang. Pamilya ko po sila. Nakagulo pa kami sa shop. Hindi naman ikaw ang nanggugulo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Napakawalang utang na loob mo talaga. Ngayon at may taga-suporta ka na, lumalaban ka na? Walang utang na loob? Mula noong 14 na taong gulang ako, nagsimula na akong magtrabaho at kumita ng pera para lang bayaran ang utang sa sugal ng anak mo. Sa nakalipas na 7 taon, 20,000 dolyar bawat buwan. Kahit pa ang upa ko sa bahay ay hindi ko na mabayaran, hindi ako tumitigil sa pagpapadala. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga sa atin ang walang utang na loob? Iyon? Hindi ba't responsibilidad mo iyon? Huwag mong masyadong ipagmalaki ang sarili mo. Ang pagtulong mo sa kapatid mo ay nararapat lang na gawin mo. Noong isilang ko si Lele ng taong iyon, sabi mo, gusto mong itabi ang bahay para sa anak mong lalaki bilang tirahan pagkasal niya. Sa gitna ng napakalamig na panahon, pinalayas mo kaming mag-ina sa kalsada. Nakipag-away ba ako sa inyo? Mag-isa kong pinalaki ang anak ko habang nagbibigay pa rin sa pamilya. Kahit ang ipon ko para sa pag-aaral ni Lele ay kinuha mo pa rin. Anong karapatan mong magsalita tungkol sa obligasyon? Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang pinagdaanan niya. Sus! Itigil mo na ang mga walang kwentang drama na iyan. Wala akong pakialam. Kung hindi ka magbibigay ng pera, itutuloy ko ito kahit magkasubukan pa tayo. Gusto kong makita kung magagawa pang gustuhin ni Pamilya Liang ang isang babaeng may ganyang klaseng pamilya. Tapos na ang lahat. Dahil sa pagkakaroon ng ganitong baliw na ina, siguradong masusuya si Pamilya Liang. Sino ba naman ang papayag na ang manugang na may ganyang pinanggalingan ay pumasok sa pamilya? Siguradong itataboy lang siya. Kagalang-galang na ma'am, ang ginagawa mong pagbabanta ay may pananagutan sa batas. Puy, kung talagang magaling ka, bayaran mo ang utang niya sa akin? Tama na. President Liang, salamat sa pagtatanggol niyo sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ako karapat-dapat para sa inyong si Pamilya Liang. Ang pamilya ko ay parang isang balon na walang katapusan. At pabigat lang ako sa inyo. Mas mabuti pang lumayo na lang kayo sa akin. Ikaw, anong pinagsasabi mo dyan? Mali ba ang sinabi ko? Hindi pa ba sapat na pinagsasamantalahan niyo ako? Ngayon pati ang mga taong malapit sa akin ay gusto niyo pang pagkakitaan? Napakawalang utang na loob mo, nagawa mo pang kampihan ng ibang tao? Sadyang gusto mo lang talagang pahirapan kami ng iyong kapatid. Dito sa teritoryo ko, may lakas ka pa ng loob na saktan ang manugang ko?
Hindi mo deserve magkaroon ng ganito kabait na anak. Simula ngayon, ako na ang tatayong ina niya. Siya ang magiging anak ko. Kung maglakas loob ka pang guluhin ang anak ko ng kahit isang beses lang, hindi ako magdadalawang isip na ang sugarol mong anak ay ipakulong. Sa anong karapatan mo? President Liang, ang ebidensya ng krimen ng anak ni Pamilyang Song ay nakuha na po lahat. Nandito ang lahat ng mga ginawang kasalanan ng anak mo sa nakalipas na mga taon. Pag-usapan po natin ito ng maayos. Pamilya naman tayo rito. Kung ayaw mong makulong ang anak mo, may paraan pa. Pirmahan mo ito, putulin na ang ugnayan nyo bilang mag-ina. Simula ngayon, huwag na huwag ka ng pakikita sa harap nila. Pipirma ako, pipirma ako, pipirma na ako. Basta't pakawalan nyo lang ang anak ko, gagawin ko ang lahat. Umalis ka na rito. Aalis na ako, pasensya na po. Nalaman ko na ang lahat ng ginawa mo. Nag-udyok ka ng mga tao para manggulo sa tindahan. Simula ngayong araw, sibak ka na sa trabaho. Maligayang pagbabalik sa bahay, Yang Madam. Ito ay ang aming pamana mula sa aming mga ninuno. Mula ngayon, magiging sa iyo na ito. Sa susunod sa pamilyang ito, makukuha mo ang lahat ng gusto mo dahil ikaw ang magiging aming unting prinsesa. Bilang nanay mo, hindi ko hahayaang makaranas ka ng kahit anong lungkot o hirap. Salamat po, Ma. Ito ang mga susi para sa northern suburbs na mansyon na ilipat na ito sa pangalan mo. At pati na rin ang mga ito na ang nagsisilbing wedding gift ko sa inyo. Ma, parang hindi po yata tama ito. Bakit naman hindi? Ang pera ni Yichuan ay pera mo rin. Ayusin nyo na agad ang inyong marriage certificate pagkatapos ay magbakasyon kayo sa ating manor sa Europa. Tanggapin mo na. O siya, hindi ko na kayo iistorbohin? Alagaan mong mabuti ang manugang ko. Huwag mong kalimutang i-arrange ang oras para sa pagpirma ng kasal. Opo. Ilang taon na ang lumipas, bakit hindi mo man lang naisip na isama si Lele para hanapin ako? Hindi tayo nagmula sa parehong mundo. At isa pa, ang pamilya ko ay punong-puno ng problema at utang. Hindi ko man lang pinangarap na matatanggap niyo pa ako. Huwag mong sabihin yan sa sarili mo, ikaw ang nanay ni Lele. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang tanging babae sa buhay ko. Papa, Mama, hindi na po ako maliit na halimaw. Ang Lele natin ay ang pinakagwapong bata sa buong mundo. Vivian. Tagumpay po para sa inyo. President Liang, totoo pong buntis ang inyong asawa. Ano? Pero hindi ba't nasuri na ako dati? Noong naging mabuti na, ang lagay ng inyong isip at katawan ay tumaas din ang posibilidad na magkaroon kayo ng anak. Kaya po, hindi naman po imposibleng magkaroon kayo ng supling. Seryoso? Buntis ulit ako. Mama, magkakaroon na po ba ako ng kapatid? Lele, maging kuya ka na.